Alright, if you have your Bibles with you, kahapon po diniscuss sa atin ni Pastor Ramon Geronimo, and once again, thank you Pastor Ramon at sa lahat ng mga fellow pastors ko dito who are feeling for me when I'm not feeling well. Thank you so much at it's good to be back and to be able to speak with you. At ngayon po ay nasa 1 Samuel na po tayo, or 2 Samuel rather, 2 Samuel chapter 4. 2 Samuel chapter 4. In this chapter, we will see the murder of a king. Ang pagpaslang sa isang hari. And the king that I was referring to was King Ishbosheth. He was murdered. Pinaslang po siya by his 2 men who were captain of Saul's army. Ang pangalan po ng dalawang lalaking ito ay si Rechab at si Baana. This happened while David and the whole nation of Israel were mourning the death of General Abner. Diba kahapon, yan ang diniscuss ni Pastor Geronimo. David was mourning, namimighati, na lulumbay at talagang nagluksa si David sa kamatayan ni General Abner. Habang pinagluluksaan po ni David at ng buong nation ng Israel si General Abner, itong dalawang tampalasang lalaki na ito na si Rechab at si Baana o si Baana, pinaslang nila yung anak ni King Saul. At ito ay ginawa nila, although it was unnecessary, but they did it anyway because they were treacherous and ambitious. Alam nyo, delikado sa lahat itong ganitong klaseng kalagayan ng puso, mga minamahal. Kapag ka ang puso ng isang tao ay treacherous at ambitious, gagawin niya ang lahat, gagawin nila ang lahat para makuha nila yung kanilang hangarin sa buhay. Yung salitang treacherous, ibig sabihin ay mapangdaya, mapanlinlang, na wala kang kamalay-malay, pinagplaplanuhan ka na pala para gawang ka ng masama. At yung ambitious, alam natin to. Kapag ka ang isang tao ay ambisyoso o ambisyosa, hindi makontento sa kung anong meron silang kalagayan, sa halip ay nag-aambisyon pa sila ng mas higit pa kaysa sa kung ano ang meron sila. Now, don't get me wrong, no? Wala hong masama sa ambisyon. Wala hong problema kung may ambisyon kayo sa buhay. Ang masama ay yung sobrang pagiging ambisyoso at ambisyosa ng isang tao, na dahil sa kanyang pagnanais makuha yung kanyang ambisyon, kahit na gawin niya yung mga mali at hindi tama, gagawin niya, makamit niya lang yung ambisyon niya sa buhay. Ganito po si Rechab at si Baana. Kaya dahil sa kanilang treachery and ambition, pinaslang po nila si King Ishbosheth. In this chapter, we will find that there is no way we can profit from doing what is wrong, because ultimately, God will be the judge. Wala hong puwang, wala hong pagkakataon, wala hong pangyayari na tayo po ay makikinabang o tayo po ay mapapabuti kapag ka ang ginawa natin ay mali, sapagkat sa bandang huli, ang Diyos pa rin po ang huhusga at hahatol. 3 bagay lang po nais kong i-share sa inyo sa umagang ito as we look at 2 Samuel chapter 4. 3 things. Number 1, the weak condition of Saul's household. The weak condition of Saul's household. Dito po sa 2 Samuel chapter 4 verse 1, ang sabi, "And when Saul's son heard that Abner was dead in Hebron,
his hands were feeble, and all the Israelites were troubled. Yung binabanggit po ditong Saul's son ay si King Ishbosheth. When Ishbosheth heard that Abner, who put him to power and propped him on the throne, was dead, he knew that his day was almost over. Nabahala na siya. Kasi itong si General Abner ang nagluklok sa kanya at naglagay sa kanya sa trono at kapangyarihan. Kaya nung nalaman niya na napas lang, kinabahan na kagad siya at pinanghinaan na kagad siya ng kalooban. Masyado po siyang nagtiwala kay General Abner to gain his position. Kaya nung pumanaw si Abner, he knew his position would be soon gone also. Kaya ang sabi po ng Bible dito, his hands were feeble. He was weak because he was depending kay Abner. Alam niyo, ang sabi sa Psalms 118 verse 8, ang sabi po doon, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Kung tayo po ay napupwesto, nalalagay, at nagkakaroon ng magandang katayuan sa buhay, dahil ang binigyan natin at pinagtiwalaan natin ng ating buhay ay ang ating kapwa-tao o kung sino mang tao, isang araw po, mabibigo tayo at makikita natin na yung katayuan natin hindi garantiyang magtatagal. Oo. Kasi hindi po natin pwedeng pagtiwalaan ang tao pangmatagalan. Diyos lamang po ang maaasahan natin pangmatagalan. Diyos lamang po ang masigit nating pwedeng pagtiwalaan at maaasahan na hindi tayo iiwanan at mawawala. Kamukha nga po nitong si King Ishbosheth. Nagtiwala siya kay General Abner. Kahit wala naman siyang kakayanan na maging hari, nagtiwala siya, inilagay siya ni General Abner bilang hari, kaso namatay si Abner, so paano na? The whole Israel, sabi po rito, were troubled. Kasi alam nila, yung kanilang hari, inutil. Yung kanilang hari, useless. Kapagkat yung kanilang hari, si Ishbosheth, ay inilagay lang sa kapangyarihan, sa kakayanan ni General Abner. Kaso patay na si Abner eh. So paano yan? O, di ba? Kaya wag po nating ilalagay ang ating confidence sa sino mang tao lamang. Kasi isang araw, iiwan at iiwan tayo niyan. Sa Diyos po tayo maglagay ng kumpiyansa. Kahit nasabihin mong yung taong yan ay very loyal sa'yo, darating pa rin yung oras na pwedeng siya ay pumanaw kagaya ni Abner. So paano ka na? Pag nawala yung taong inaasahan mo, magugulantan ka na rin at mawawalan ka na rin ng lakas ng loob, panghihinaan ka na rin ng kalooban. Kaya ang sabi po sa Psalms 118 verse 8, tatandaan po ninyo ito, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Yung sinasabi po ritong pagtitiwala sa tao o pagkukumpiyansa sa tao, yung pagsasandigan mo ng iyong buhay. Hindi naman ibig sabihin maging doubtful ka sa lahat ng tao at huwag ka magtiwala kanino man. Kundi ang ibig sabihin lang po nito, when it comes to your life, when it comes to your existence, when it comes to your future, when it comes to the wellness of your life, huwag mong ipagkatiwala yan sa kamay ng sino mang tao. Ipagkatiwala mo lamang yan sa Diyos. Ang sabi po rito sa verse 2, and Saul's son had two men that were captain of bands. Of the one was Bana, and the name of the other Rechab of Rimmon, a Beerothite of the children of Benjamin. For Beeroth also was reckoned to Benjamin. And the Beerothites fled to Gittaim, and were sojourners there until this day. Isa pong dahilan bakit si Ishbosheth ay mahina, he was weak, not only because he put his confidence in Abner, but also he kept in position unfaithful, unloyal men
in his army. Kapag ka tayo po mga minamahal, hinayaan natin yung mga alam nating hindi tapat at hindi mapagkakatiwala ang tao, kamukha ni Rimon at Bana, sa ating paligid o sa ating gawain, hindi ho tayo titibay at hindi ho tayo magiging matatag. Huwag ho tayong mag-keep ng mga tao dahil lamang sila ay matagal na nating kasama, kahit na napapatunayan nating sila ay mga sinungaling, sila ay mga backbiters, sila ay mga disloyal, sila ay double face, doble cara. Kasi itong si Rimon o si Rechab at saka itong si Bana, pareho po itong doble cara. Pareho po itong unloyal, pareho po itong unfaithful. Pero itong si Ishbosheth, hinayaan niya ang mga ganitong klaseng tao sa kanyang hanay. Sabi po sa Proverbs 25 verse 19, confidence o tiwala in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. Na basagan na ba kayo ng ngipin? Masakit, di ba? Talagang maiiyak ka. Nabalian na ba kayo ng joint nyo sa paa? Yung natalisod ka, tapos namaga yung joint mo dahil sa pagkakatalisod mo. Masakit, di ba? Naiiyak ka talaga. Ang sabi po ng Bible, kapag nagtiwala ka sa mga taong hindi mo pagkakatiwalaan, sapagkat sila ay double face, doble cara. Pag nakaharap ka, mabait sa'yo. Pag nakatalikod ka, sinasaksa ka. Ang sabi ng Bible, huwag kang maglagay ng tiwala sa mga taong ganito. Lalo na, pagdating sa oras ng kagipitan, masasaktan ka at iiyak ka lamang. So, Saul's household was weakened because of Ishbosheth. Why? Because Ishbosheth's confidence was not in the Lord, but in men. In men who could be gone away anytime soon, like Abner. In men who were unloyal and vain, like Rechab and Bana. Another reason why Saul's household was weakened was because of another character. Kung kanina si Ishbosheth, ngayon po si Mephibosheth. O baka mapagkamalian niyo itong dalawa na ito ha. Ishbosheth at Mephibosheth. Gustong-gusto nila yung last part ng kanilang pangalan na shit. Pero sa atin, ayaw natin nun, di ba? Hindi ko alam kung anong kahulugan nito. I was not able to check. Pero it seems like they like the sound of it. Kasi yung isa Ishbosheth, ito naman Mephibosheth. Pareho sila ng dulo. Pero sino tong si Mephibosheth? Kung si Ishbosheth po ay illegitimate child ni Saul, si Mephibosheth naman po, unlike Ishbosheth, si Mephibosheth po ay mula talaga sa royal line ni Saul. Sapagkat si Mephibosheth ay anak ni Jonathan. Siya sana ay pwede na maluklok bilang hari, unlike si Ishbosheth na wala naman siyang karapatan sa royal line ng isang king dahil siya ay anak ng concubine. Pero si Mephibosheth po ay anak ni Jonathan. Sabi po sa verse 4, and Jonathan, Saul's son, had a son that was lame at his feet. He was 5 years old when the tidings came of Saul and Jonathan out of Jezreel. And his nurse took him up and fled. And it came to pass, as she made haste to flee, that he fell and became lame, and his name was Mephibosheth. So si Mephibosheth po ay anak ni Jonathan, apo ni Saul, na kaibigan ni David. Diba naalala nyo si David at si Jonathan ay talagang BFF, best friend forever. Pero namatay itong si Jonathan kasama ng kanyang ama
sa pakikipaglaban. Si Mephibosheth po, ang kahuli-hulihang lalaki na descendant ni Saul with a strong legal claim to the throne of Saul. Kanya lamang hindi siya pwedeng maging hari dahil siya po ay naging isang lame o pilantod. Nan-aksidente po siya nung siya ay 5 years old pa lang. At dito, he was already 12 to 13 years old, pero lumaki po siya na hindi siya nakakalakad. So it is impossible for him na maluklok bilang isang hari. Although he was a rightful heir to the throne, his life is not strengthening the household of Saul, but rather weaken it. One reason for this, tingnan po ninyo ha, kasi baka nag-iisip kayo, lame lang, pilay lang, di na pwede maging hari. Pwede naman mga minamahal. Pero ang naging problema kasi kay Mephibosheth, he's always magnifying his disability rather than trust in God's ability to enable his body or anybody. Yun po ang problema kasi kay Mephibosheth. Masyado niya minamagnify yung kanyang disability instead of trusting God's ability to enable his disability. Sabi po sa 2 Samuel chapter 9 verse 3, "And the king said, Is there not yet any of the house of Saul, that I may show the kindness of God unto him?" This was David speaking. "And Ziba said unto the king, Jonathan had yet a son, which is lame on his feet." Tingnan nyo ha, dinidescribe siya ni Ziba. Sa dami-daming pwedeng ibigay na description sa kanya ni Ziba, agad ang sinabi, he was lame on his feet. Yung kanyang disability na mamagnify palagi. Bakit? Tingnan nyo, pakinggan natin. "Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, came unto David, he fell on his face and did reverence. And David said, Mephibosheth, and he answered, Behold thy servant. And David said unto him, Fear not, for I will show thee kindness for thy father's sake, and will restore all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually." No, napakabait ni David, no? Hindi niya ginagantihan ng masama, hindi lamang si Saul, kundi pati ang pamilya niya, kundi salit ang iginaganti niya sa kasamaang ginawa sa kanya ni Saul ay kabutihan. So itong si Mephibosheth, napahiya siya, he vowed himself and said, "What is thy servant, that thou shouldest look upon such a dead dog as I am?" So ito ang isang dahilan bakit si Mephibosheth ay sa halip na maging kalakasan ng household ni Saul ay lalong naging kahinaan. Bakit? Kasi he's looking down on himself. He's magnifying his disability. Ang tingin niya lang sa sarili niya ay parang isang patay na aso. Hindi buhay na aso, aso na nga, patay pa. 'Di ba? Alam niyo mga minamahal, wag nating i-put down ang ating sarili. Ang dami nang taong nagpo-put down ng iyong sarili. Ang dami nang tao na nagdi-discredit ng iyong kakayanan at minamaliit, minemenos ka. Tapos ikaw pa mismo ang gagawa niya sa sarili mo. Huwag po tayo maging kagaya ni Mephibosheth. That we will put down ourselves at sasabihin natin, walang kwenta ang buhay natin para lang tayong patay na aso. Why? Because of our disability? Because of what we cannot do? Magtiwala po tayo sa Panginoon. Kasi mga minamahal, ang buhay natin, hindi naman ginagamit ng Diyos based on our ability. Kundi kadalasan pa nga, kung ano yung mga kahinaan natin, kung ano yung mga kakulangan natin, doon tayo ginagamit ng Diyos because ang gusto ng Panginoon, no flesh should glory in His presence. And God is able to make His grace abound toward you so that in all things, we may abound to good works, sabi ng Bible. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, di ba? I thank God
who hath enabled me, in that He counted me faithful, putting me into the ministry. Si Apostle Paul po, hindi po siya nagsasabi at nag-aangkin na kaya ako nagagamit ng Diyos kasi magaling ako. Kaya ako napapakinabangan sa gawain ng Diyos kasi mahusay ako. Hindi ho. What Paul was saying, kung ano man ang nagagawa niya sa gawain ng Panginoon, it is because God enabled him. Binigyan siya ng Diyos ng kakayanan. At ang sabi niya, I am what I am by the grace of God. Yun po ang nagkulang kay Mephibosheth. Hindi niya nakita na ang Diyos ay makapangyarihan at kayang-kayang gamitin ang buhay niya kahit na siya ay isang pilantod lamang. Salamat na lang merong isang King David who is a type of Christ, who is typifying the very life of Jesus Christ, na binigyan pa rin niya ng pansin. Binigyan niya pa rin ng pagkakataon si Mephibosheth para patunayan ni Mephibosheth na siya ay meron pa ring pakinabang sa kaharian ni David. At ganyan po tayo mga minamahal. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, He is giving us an opportunity, a chance of a lifetime, na kahit sa tingin mo, hindi ka na mapapakinabangan ng sino mang tao. Sa kamay ng Diyos, may pakinabang ka pa. Kaya, when you and I magnify our weaknesses and disabilities, rather than trust in the ability of God to enable us, we will be weakened like Mephibosheth. So, huwag tayong maging weakened. Huwag tayong mapanghina. Sa halip, maging strengthened po tayo. Mapalakas po tayo. At para po tayo mapalakas, huwag mo tingnan ng iyong mga disabilities. Ang tingnan mo is God's ability, who is able to make His grace abound toward you. So nakita po natin the weak condition of Saul's household. Ngayon naman tingnan po natin the wicked corroboration of Saul's helpers. The wicked corroboration of Saul's military. Kasi yung naging army or military nitong si Ishbosheth, hindi naman siya ang may race kung hindi si Saul pa. Ang problema kay Ishbosheth, dahil hindi nga siya trained para maging isang military leader, hindi niya kilala kung sino ang kanyang mga nasasakupan tauhan. At hindi niya alam kung sino sa mga ito ang traidor at tampalasan. Kaya ano nangyari? Kasunduan nitong si Rekab at itong si Bana, pinagkaisahan nila, they corroborated na paslangin itong si Ishbosheth. Sabi po rito sa verse 5, Rekab and Bana went and came about the heat of the day to the house of Ishbosheth, who lay on a bed at noon. Habang natutulog po, nagpapahinga, tanghaling tapat itong si Ishbosheth. Pinuntahan siya nitong dalawang lalaki na to and killed him. At hindi siya basta pinatay, pinutol ang kanyang ulo. Kaya wag ho kayong nagtatago o nag-iingat ng ganitong mga tao sa paligid niyo. Baka bigla na lang kayong pugutan ng ulo nito. O hindi nyo alam, maaaring physically hindi pinupugot yung ulo nyo, pero socially, sa harapan ng ibang tao, napugutan na pala kayo ng ulo. Wala na pala kayong dangal. Dahil itong dalawang klaseng ganitong lalaki, kung meron kayo nito sa paligid, lumayo kayo at huwag kayong nagtitiwala. Ang sabi po rito sa verse 7, they came into the house. Welcome na welcome sila sa tahanan ni Ishbosheth. He lay hold on his bed and beheaded him, took his head, and got away. So, si Ishbosheth po didn't gain any real loyalty among his troops. They were only loyal to him when they thought he was strong. But when they had a chance, when they saw that he was not strong enough to keep the throne of Saul, they put him down. They killed him.
Si Rechab po at si Baana corroborated to assassinate Ishbosheth. Kasi nakita nila, hindi naman pala to magtatagal sa pwesto, hindi naman pala to strong enough to be our king. Alam nyo kasi, may mga tao na dumidikit sa atin, kumakapit sa atin, kala natin, maaasahan natin. Yung pala, dumidikit lang sila sa atin at ang loyalty nila sa atin ay dahil lang sa tingin nila, masusupply natin ang kanilang pangailangan. Tingin nila, tayo po ay maaasahan nila. Pero pag ang nakita nila sa atin ay kahinaan at ang nakita nila sa atin ay kakulangan, kita mo, kala mo nakasuporta sila sa iyo, yung pala sila pa yung magiging mga kaaway mo. Sila pa yung mga magbabagsak sa iyo. Sila pa yung mga magtutulak sa iyo sa kapahamakan. Mahirap po sa mga taong nakakasama natin yung ganito, yung loyal lang sa iyo pag meron silang kailangan, at pag meron silang kailangan na naibibigay mo, pero pag hindi mo na kayang ibigay, wala ka na, patay ka na sa kanila. Ganyan si Rechab at si Baana, mga tampalasang tao to, mga vain men, mga son of Belial. 2 Samuel chapter 2 verse 2 reminds us that Rechab and Baana were the children of Benjamin. Alam nyo, maraming karakter sa Bible na galing sa tribe ni Benjamin na hindi ayos ang buhay. Ito rin po ang tribe ni Saul, kung saan ang kanyang pamilya ay galing. So, ibig sabihin, mga minamahal, nakakalungkot isipin, ang pumaslang kay Ishbosheth ay fellow Benjamite niya. Fellow Benjamite. Katribo niya. Kalahi niya. Kaugnay niya. Hindi iba sa kanya. What kind of wickedness there is when it is your fellow man, your fellow believer, your fellow members, your fellow workers, your fellow preachers, or your fellow pastors who would corroborate to put you down and to cause your downfall. Malungkot yan, di ba? Kasi dapat kapwa pastor mo, kapwa manggagawa mo, kapwa lingkod mo, kapwa miyembro mo, dapat nagtutulungan tayo, di ba? Dapat nag-a-assistihan tayo. Dapat nagpapalakasan tayo. Kaya nga ang sabi, di ba, sa Hebrews chapter 10, verse 25, dapat hindi natin pinababayaan ng pagtitipon. At sa naunang talata noon, ang sabi, we should provoke one another to love and to good works. Ang gawain po natin dapat sa isa't isa is to build up one another. But this is a sad reality of life, especially in the ministry. Sa politika, nakikita rin natin ito eh. Pero alam naman natin ang politika, marumi yan eh. Dirty politics nga ang tawag dyan eh. Talagang hindi sila naglalaro ng parehas yan. Pero pagdating naman sa gawain ng Diyos, let's play fair. Huwag naman tayong mapanlama, huwag naman tayong mapanggamit, huwag naman po tayong maging kagaya sa politika. Alam nyo, ang pinakamahirap sa isang labanan ay kapag ka ang babaril sa'yo, yung kakampi mo. Kasi tiwalang-tiwala ka eh. Nakaharap ka sa kaaway mo at nakikipaglaban ka. Tapos sa likuran mo, babariling ka pala ng kakampi mo. Alam nyo, ang isang malungkot daw sa ating mga mananampalataya is we shoot our fellow believers down instead of protecting and building one another. Sa Acts chapter 20, verse 32, ang sabi po ni Apostle Paul, "And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified." Si Apostle Paul po, ginawa niya ang lahat to build up other believers. Lahat ng kanyang ginagawa, yung kanyang pangangaral, yung kanyang pagtuturo, at yung kanyang pakikisama sa kanino mang mananampalataya, ang kanyang naging hangarin is to build up his fellow believers, his fellow workers, his fellow preachers. Wala ho siyang naging anumang problema
o pagsiselos o pakipagtalo sa isa't isa. Minsan nagtalo sila ni Pedro. Oo. But for one reason, to correct him. Kasi si Pedro ay lumilihis. Kaya itinuwid niya si Pedro. Pero mga minamahal, huwag nating sirain ang isa't isa. Kasi ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 15, "But if you bite and devour one another, take heed that you be not consumed one of another." Si Rechab at si Bana ay Benjamite. Si Isbosheth ay Benjamite. Dapat sinuportahan nila si Isbosheth. Dapat binild up nila si Isbosheth. Nung namatay si Abner, dapat ang naging desisyon nila, o tayo na lang ang natitira dito. Huwag nating pabayaan ang ating hari. Dapat i-build up natin siya. Pero hindi eh. Ang naisip kagad nila, kumampi tayo kay David, patayin natin to. Our fellow Benjamite. Delikado po yan. Kapag ganyan ang takbo ng utak natin, na kahit kapwa natin mananampalataya, o kapwa natin kasama sa gawain, o kapwa natin pastor, o kapwa natin mangangaral, itutumba natin at gagawa natin ng katampalasanan kasi ang gusto natin, makaangat tayo. So nakita natin the weak condition of Saul's household, nakita natin the wicked corroboration of Saul's military, ngayon naman po and last, the words of condemnation of Saul's enemy. The words of condemnation of Saul's enemy. Sino tong Saul's enemy na to? Na hindi natuwa sa ginawa ni Rechab at ni Bana. Na kinondem niya sa kanyang pananalita ang ginawa ng dalawang lalaki nito. This is none other but David. Bakit tinawag siyang Saul's enemy? Kasi yun ang akala nitong dalawa na ito. Itong si Rechab at itong si Bana, ang akala nila si David ay kaaway ni Saul. Pareha sila ng maraming mga Israelites na ang naging tingin nila kay David ay kaaway ni Saul. Ang hindi nila alam, sa kabila ng mga masasamang ginagawa ni Saul kay David, si David ay nanatiling loyal sa Diyos, at dahil si David ay loyal sa Diyos, siya ay loyal sa God's anointed. Kaya nung sila'y dumating kay David at dala-dala nila yung ulo ni Isbosheth at nagmamalaki sila na pinatay nila, sabi nga nila rito, "Behold, the head of Isbosheth, the son of Saul, thine enemy." Sabi sa 2 Samuel chapter 4 verse 8. Nagmamalaki pa sila, dala-dala nila yung ulo ni Isbosheth. Eto, dala namin yung ulo ng anak ni Saul, nakaaway mo. Hindi po natuwa si David. Namuhi at nagalit si David. They claim that they slew the son of Saul because si Saul ay kaaway ni David. Si David ba talaga ay kaaway ni Saul? This was the great mistake of Saul when he looked upon David as his enemy rather than an ally in the Lord. Kadalasan po kaya tayo namamali ng mga ginagawa natin. Kasi tinitingnan natin yung mga tao na dapat sana ay naging katuwang at kakampi natin at kapanalig natin. Pero sa halip na tingnan natin sila bilang katuwang at kapanalig at kakampi natin, tinitingnan natin sila bilang kaaway. Kayong mga kabataan, maling-mali kayo pag tiningnan nyo ang inyong mga magulang na kaaway nyo. Kayong mga miyembro, maling-mali kayo pag tiningnan nyo ang inyong mga pastor na kaaway nyo. At tayong mga pastor, maling-mali tayo pag tiningnan natin ang ating kapwa pastor, nakaaway natin. At tayong mga Kristiyano, maling-mali tayo pag tiningnan natin yung other churches, kaaway natin. Just because hindi natin sila kapangalan. Alam niyo mga minamahal, David could not relate to what Rechab and Bana
told him nung sinabi nilang Saul was your enemy. Kasi for all we know, di ba, kahit nung namatay na si Saul, nag-mourn si David, ginawa niya pa ng magandang awitin. Sapagkat sa totoo mga minamahal, there was not a time in David's life that he regarded Saul as his enemy. At sana mga minamahal, maging kagaya tayo ni David, na hindi niya tayo tinatrato mga kaaway. Just like Jesus Christ. David, kaya siya tinawag na a man after God's own heart. Kasi parehong-pareho ang puso niya sa ating Panginoong Hesus pagdating sa ganitong bagay. Ang Panginoong Hesus, hindi niya tayo tinitingnan bilang mga kaaway. Although we were really enemies, pero hindi niya tayo tiningnan bilang mga kaaway. Sabi nga po, while we were yet sinners, Christ died for us. Sabi ni Jesus Christ, ang tawag niya sa atin ay hindi servants, but friends. Napakabuti po ng ating Panginoong Hesus na sa halip na tratuhin tayo bilang kaaway, trinato niya tayo bilang mga kaibigan. Sana ganyan tayo sa ministry. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba siya pa nagturo? Love your enemies. Bless them that curse you. Bless and curse not. Sa halip po na we make enemies sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapwa churches, sa ating mga kapwa pastor, let's make peace with them. Kahapon, di ba, nabanggit ni Pastor Ramon yan, na kaya si David ay nag-mourn para kay Saul at para kay Abner, kasi si David, he's for peace. At ang sabi ni Jesus Christ, blessed are the peacemaker. Huwag po tayong matuwa kapag yung ating kapwa ay napapahamak. Buti nga sa'yo, walang hiya ka kasi. Huwag po tayong ganon. Huwag po tayong magre-rejoice kapag yung gumagawa ng masama sa atin ay napapariwara. Sa halip malungkot tayo, kagaya ni David. Sa halip tumangis tayo. Kasi dapat ginagawa natin ang ating magagawa. Para sa halip na tayo gumawa ng mga kaaway, ay gumagawa tayo ng mga kasama at kamanggagawa. Kulang na kulang ang mga manggagawa ng Diyos eh. Sabi nga ni Jesus Christ, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Tapos tayo pa yung magtitirahan, tayo pa yung magbabarilan, tayo pa yung mag-aaway-away. Dapat nananalangin tayo sa Panginoon na gamitin ang buhay natin para mas marami pang matindig na mga manggagawa ang Diyos. So, si David po, kinondem niya yung ginawa ni Rechab at ni Bana. At pinaslang niya itong dalawa na ito, kamukha nung ginawa niyang pagpaslang doon sa Amalekite na pumatay kay Saul. Sapagkat para sa kanya, hindi dapat ang Lord's Anointed ay kinakalaban. Hindi dapat ang pamilya ng Lord's Anointed ay sinasaktan. Masyadong solemn kay David yung katotohanan na yan. Yung lingkod ng Diyos, yung pinili at pinahira ng Diyos ng kanyang langis para sa paglilingkod sa kanya. Kamukha ng prophet, priests, and kings sa panahon natin ngayon, yung mga pastors, yung mga preachers. Hindi yan dapat kinakalaban. Hindi yan dapat pinagtatangkaan ng masama. Hindi yan dapat pinag-iisipan na gagawa natin ng masama. Ni yung kanilang pamilya. Dapat sa halip, tinatrato natin sila, sabi sa Bible, ng may paggalang, ng may pagmamahal, ng may pagtingin na sila ay mga manggagawa ng Diyos. Kaya dito po mga minamahal, itong dalawang lalaki na ito, si Rechab at si Bana, hala nila, magagantimpalaan sila sa kanilang ginawa. Hindi. Hinusgahan sila ni David. They were condemned for what they did to the Lord's Anointed. And although si Isbosheth ay hindi Lord's Anointed, pero anak siya ng Lord's Anointed. Kaya, mga kapatid, yung mga anak ng inyong pastor, kahit sabi mo, hindi naman siya yung pastor natin eh. Anak lang yan eh. Kahit yung mga anak,
o kahit yung mga pamilya. Respeto. Alam nyo kay David, dapat matuwa sana siya kasi itong dalawa na ito, si Rechab at saka si Bana, inalis yung hadlang sa pagiging hari niya. Dapat matuwa siya kasi, pwede na siya maging hari ng buong Israel kasi wala na si Ishbosheth. Pero hindi siya natuwa. Kasi para kay David, kung magiging hari siya, it must be the Lord's work. It must be the Lord who will make him a king. He is not willing to take the matters into his hand and kill people, especially related to Saul. Kasi makikita nyo rito hanggang nagpapatuloy itong 2 Samuel, yung alaala ni Saul, hindi lang niya ginalang at nirespeto si Saul nung si Saul ay nabubuhay as the Lord's anointed. Pero kahit nung namatay na si Saul, yung alaala ni Saul at yung mga mahal sa buhay ni Saul, nandun pa rin yung pagmamahal at respeto ni David dahil sa siya ay naging anointed ng Diyos. Sana maging ganyan po tayo. Yung pagpaparangal natin at yung pagmamahal natin sa mga lingkod ng Diyos, lalo na't pastor natin, hindi hanggat buhay lang sila. Tapos pag namatay na, yung mga mahal nila sa buhay, inaatsapuera natin. Nakakaawa, di ba? Nakakaawa. Ang tagal na pinagpagalan ng pastor yung simbahan, tapos nung siya'y namatay, pinabayaan na ng simbahan yung kanyang pamilya. Kung nabubuhay po si David sa panahon natin ngayon, makakagalitan tayo ni David. Sapagkat sasabihin sa atin ni David, hindi nyo ba alam na yan ay mga mahal sa buhay ng lingkod ng Diyos na dapat ay kinakalingan nyo. Yun ang ginawa ni David Di ba kaya si Mephibosheth, makikita nyo sa chapter 9, kinalinga siya ni David. Bakit? Kasi kinikilala ni David si Mephibosheth bilang anak ni Saul, who was the Lord's anointed. Sana po mga minamahal, natutunan natin ito. Napakahalaga sa Diyos ang kanyang mga lingkod. Even the Lord Jesus Christ, siya po mismo nagpakilala sa atin na merong pagmamahal sa kanyang mga lingkod. Sana po mga minamahal sa umagang ito, kung hindi nyo pa napagkakatiwalaan si Jesus Christ bilang inyong tagapagligtas, pagtiwalaan po ninyo. Siguro wala ka masyadong naiintindihan sa mga pinag-uusapan natin sapagkat hindi mo alam ano ba ito tungkol sa advantage. Ano bang mga bagay na ito? Pero mga minamahal, what we are trying to tell you and to teach you is the Word of God. But none of this mean anything unless you know for sure that when you die, you will go to heaven. And there's only one way to be sure that when you die, you will go to heaven. You do not trust your religion. You do not trust your own righteousness. You do not trust your religious leaders for your salvation. You only trust Jesus Christ as your Lord and Savior. Salamat po sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa pananalangin at sana po itong mga ganitong klaseng tao, kagaya ni Rechab at ni Bana, huwag nating pamarisan. Huwag tayong maging dahilan at tayo ang gagamitin ng dyablo para sa ikapapahamak ng mga tao na dapat ay inagalang natin at nirerespeto. Especially those in authority. Sana po lagi tayong, sabi nga po ng Bible, honor to whom honor is due. Alam nyo kay David, ang mahalaga lang sa kanya, respeto sa man of God at paggalang sa kanyang alaala. Salamat po sa inyong pagkinig. Standing on the promises of God.